Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala sa video na to is magbibigay ako ng reaction sa mga ilang bagay na bagong parang nailathala doon sa may interview na ginawa ni Miss Christy Pata. Okay, si Madam Christy Cho. So meron din siyang YouTube account, pwede niyo siyang puntahan. Pwede niyo panoorin yung buong interview niya doon sa nanay ko. Okay? So meron siyang ginawang ganun na nakita naman yung other side of story and yung version naman ng istorya ng nanay ko nung mga nangyayari mga bagay-bagay about sa akin, sa family namin, di ba? So unang-una mga Lods, gusto ko lang i-shoutout yung Ilustrados. So doon kami kumain and si Madam Christy nakausap si Ilustrados na bigyan kami ng maayos na room, which is ito, pakikita ko sa inyo. Ang ganda nitong room na to eh. Ilustrados Restaurant. Yeah. I'm sure you all know this restaurant, guys. It's one of the famous restaurant here in Intramuros. So ayan Lods, nakita niyo yung yan mismo yung pinapakita na kwarto na yan, dyan kami mismo kumain, okay? Dyan kami mismo kumain and dyan din nangyari yung interview. Sobrang sarap na pagkain dyan, lalo yung paella. So shoutout sa inyo Ilustrados, sobrang galing, sobrang sarap, okay? So panoorin natin mga Lods ha. Eto, kumuha ko ng ilang mga clips lang doon sa may video ni Madam Christy Cho and then nagpaalam naman ako sa kanya kasi gusto kong bigyan ng reaction. Pero sobrang konti lang. 30 minutes yung interview, yung video niya na yun, pwede niyo puntahan. Mas makikita niyo ron. And then, pwede kayo bumalik dito para makita niyo yung reaction ko doon sa may bawat storya na kinukwento niya. Okay? So, yun mga Lods. Yun. Kasi si Oma, sa mga ibang mga interviewer, medyo minsan nahiya siya magsalita, medyo hindi siya ganun ka-komportable magsalita kasi language barrier, 'di ba? Syempre, tinatranslate pa. So, hindi tuloy-tuloy yung emosyon. Unlike dito kasi, tuloy-tuloy kasi Korean din yung kausap niya na nag-interview sa kanya. So, nakakatuwa rin. Kumbaga right decision yung ginawa ko na makipag-meet kay Miss Christy Pata. Sobrang salamat. Okay? So, ito another clip. Okay? 걔네 댓글이 다 좋은 말만 진행해 드리더라고요. 나는 얘를 보는 게 아니라 댓글을 보고 근데 읽으시나 봐요, 영어를. 한국어로 번역이. So mga Lods, dun ang pinag-uusapan doon kasi yung medyo parang nabibigla siya kung gaano ka-aggressive ang mga ang media dito. So actually sa atin normal lang yun eh. Hindi lang isang broadcasting company kasi meron din naman ibang mga tumawag sa kanya dito sa Pilipinas. Napansin ko talaga dito kasi talagang tatanungin ka, kakausapin ka, ganito. Mas kumbaga mas normal kasi sa atin yun eh. 'Di ba sabi nga nila mas nosy ang mga Pinoy compare sa mga ibang mga Asian countries. Ewan ko lang ha. So ganun. Sa Korea kasi, pag kumilos kami doon, halos hindi kami pakikialaman. Pero naka-ready lahat ng camera, ang dami nilang camera. So hindi sila magpapaulit basta-basta sa'yo ng lakad nyo, ganun. Kasi most probably nakuha na nila kagad yung sa dami ng camera. Siguro economic problem din na ang camera minsan dalawa lang dito, ganyan. Doon hindi. Siguro mga 5 camera yon, tas pati yung mga cellphone nila, pang TV grade din yung video. Sobrang linaw talaga. So, ang dami nakatutok sa'yo. Kung may 10 camera nakatutok sa'yo meron. So, most probably hindi na nila papaulit. And pinapabayaan nila yung first take para mas authentic. Kaya yung sa may Korean na documentary na nangyari sa akin is more authentic. So, pangalawa, medyo parang pinaliwanag ko naman sa nanay ko na pinagbigyan ko yung isang broadcasting company na i-cover tayo kasi nga naging mabait sila sa akin. And natuwa yung nanay ko na magaganda nga daw yung mga naging komento dun sa mga Kaya kumbaga, pumayag din siya sa KMJS. Okay, sabihin ko nito to, pumayag din siya na okay, sige, kasi nakita niya nga na magaganda naman yung yung reviews dun sa KMJS. Okay? So salamat din po Madam Jessica. So ito ngayon, next? 한국어로 번역이. 정말 좋다면 이제 앞으로 달리는 것들 하나 다 대응하거든요. 얘 아빠가. So, Lods yun. Sabi ng pinsan ko, siya daw yung nagre-reply dun sa mga hate comments. Kasi may mga hate comments na natatanggap pa rin ng nanay ko, syempre, di ba? Kagaya nung hindi naman nila alam paano naghiwalay, para bang ang dating ipinabayaan ako ng nanay ko. Hindi kasi ganun eh. Sabi ko nga sa inyo, napakaikli lang ng documentary. So hindi may kukwento lahat, okay? But anyways mga Lods, mamaya papaliwanag ko yan kasi babalikan ulit nila yun eh. So dito, ang nangyari dito, ito naman. 음악하는 사람이었거든요. 네. 전에 가서 원래 젊은 사람인데 어떤 계기로 중국산 여성을 가게 됐는데 이제 나도 어떻게 이제는 첫 남자를 만난 게 얘 아빠인데. 아 정말 첫 남자친구였어요? 네.
So mga lods, yung pinag-uusapan nila kung paano sila nagkakilala ng tatay ko. And naalala ko nga pala, parang nabanggit sa akin ng tatay ko na parang siya ang first boyfriend ng nanay ko nga. Parang siya yung first love ng nanay ko. Ganun. Okay? So, actually maraming detalye ng istorya dito eh. Pero hindi ko na gano'n ikukwento sa inyo. Puntahan nyo si Ma'am Christy Cho. Okay? Doon nyo panoorin kasi mas tuloy-tuloy yung kwentuhan doon. Ito kasi reaction lang naman eh. So yung medyo nagulat pa ako dyan eh. Oh, talaga? First ano? Pero bigla naalala ko nga pala, nakwento nga pala sa akin ng tatay ko dati yun. 아빠가 없어서 저는 저렇게 못되게 본다는 소리 듣고 싶잖아요. 굉장히 어머했잖아요. 그리고 오빠 5살 제가 막내였고. 그래도 맨날 다시 들어왔지. So isipin nyo mga lods, balikan natin Ang sabi, meron siyang 5 kapatid, tapos siya yung pinakabata. Isipin nyo kung gaano magiging protective ang mga kuya niya sa kanya. And also, wala na siyang tatay. Kasi di ba parang binanggit wala na siyang tatay. Parang nakwento dito na nung 5 years old yung tatay, nung yung nanay ko, doon nawala yung tatay niya. Okay? Doon na nawala, 'di ba? Kumbaga namatay, 'di ba? So ngayon, mas lalo na magiging protective ang mga kuya, syempre, 'di ba? So isipin niyo, cultural differences na, okay? Hindi ganong tanggap ng mga time na 'yon. And ang layo ng edad ng tatay ko sa nanay ko, mga 13 years yata ang tanda ng tatay ko. So most probably talaga, 'di ba? Makikita niyo na yung scenario na parang hindi talaga ganong katanggap. At ako yung bunga noon eh. Diba? So ngayon medyo magigets nyo na kung bakit kahit mahirap yung desisyon, nag-decide ang nanay ko na doon ako sa tatay ko kasi mas tanggap kahit paano sa Pilipinas yung ganun eh, diba? Siyempre bansa natin, diba, noon pa naman. Minsan nga mas gusto pa natin may ibang lahi yung ano, diba? But anyways, yun yung isa pinaka nakaka-pressure na bagay dito. 인정해준다고 해서 근데 나중에 또 아내들이 오빠들이 몰려서 딴 데를 다시 보내는 거야. 근데 나는 때만 해도 So, anong nangyari doon mga los? Yan. Ang sinasabi ng nanay ko, pinabalik daw siya. 'Di ba? Parang nalaman na nga na merong parang boyfriend na hindi Koreano, Pinoy, 'di ba? Ngayon pinapabalik siya na sabi, sige, papayagan ka na namin. And then nung pagbalik doon, hindi pala. Biglang nagbago daw isip. So, most probably na pinabalik lang siya. Pero totoong plano nila is hindi talaga papayagan. And then nag-ayos nga daw ng fixed marriage. Parang ganoon yung ginagawa ng mga tito ko yata sa kanya. Para hindi matuluyan dun sana. Biro niyo medyo old fashion pa, di ba? 80s yun, bagay 80s pala yun, di ba? 이런 외국인들과 결혼한 아이 사이에서 저는 이 혼혈하는 소식 하나 봐서 지금만 아무나 장가가 지내야 그렇게 하겠대. 그래서 이제 형제들도 그 당시 때 돈을 모아서 줬어요. 걔를 그때까지 키우라고 조금이라도 장사를 하라고. 어차피 내가 여기 한국에 있어도. So mga los, ito kinukwento niya rito na yung hindi niya ako inabandona. So bago kasi mangyari yan mga lods, ito na yung time na parang medyo yung ibang pamilya namin sa Korea na parang tanggap na rin ako. Although yung sila Ate Yongju pati yung tita ko, umpisa pa lang alam ko parang sila pa nga daw yata yung tumutulong sa nanay ko pagka nanay ko tumatakas. Yung nanay ni Ate Yongju, siyempre si Ate Yongju bata pa nun. Or wala pa. So ganun yung nangyayari. So eto, parang siyempre iba talaga nanay yung lola ko. Na parang nung buntis ang nanay ko sa akin, nasa hotel lang pala sila nakatira. Siguro kung saan tumutugtog tatay ko sa Korea. So nangyari, dahil naiinit na yung nanay ko, mga ilang buwan na, 7 months na raw, tinawagan niya yung nanay niya. At sabi ng nanay niya, bumalik ka dito, sige, alagaan ka, ganyan. So, syempre nanay yun, di ba? Mahal pa rin niya yung anak niya, di ba? And, nung time na, syempre may anak na, may pamilya na, hindi na nila ganong iniisip na, na paghiwalayin pa. Pero syempre, nandun pa rin yung parang hindi nila ganong tanggap yung sitwasyon na hindi ako pure Korean. Yun yung yun yung sitwasyon. So ito ngayon kinukwento ng nanay ko nga dito na medyo parang pag pinagdudugtong ko yung istorya, magkadugtong pero magkaibang anggulo yung nakikita. So, ang ginawa ng nanay ko kasi dito, nag-ipon sila ng pera, nagkalap sila ng pera sa mga pamilya, and then ipinadala sa tatay ko. So yung tatay ko nga nilagay pa nga daw sa may sapatos yun, ganyan tinago para maiuwi, di ba? Ngayon, sinabihan nga na mag-open ka ng small business, ganyan. Kasi, well, siguro malaking halaga yun binigay, pero hindi naman tatagal talaga yun eh. So kailangan talaga mag-open ka ng business, palaguin mo yung pera. And then yung tatay ko naman is hindi naman siya magaling sa ganun, di ba? Aminado rin naman ng tatay ko. Nakwento ko na sa inyo yan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga lahat ng tao magaling mag-business eh. Kaya natatawa ko. Kailangan mag-business kayo. Hindi lahat ng tao magaling mag-business. Yung iba magaling na empleyado. Pero ang tanong lang kasi, kung maayos ba ang ekonomiya ng bansa.
kahit na nagtatrabaho ka mabuti, yung minimum wage hindi makakabuhay. Diba? Dapat ang minimum wage kahit pa paano makakabuhay ng pamilya, kaso hindi nga, diba? Yun yung naging problema naman ng tatay ko, nang lahat na mahihirap, diba? So yun yung nangyari. So yung pera na yun, nung tinanong ko sa tatay ko, meron. So pinambili nga ng lupa na hindi naman ganun kalaki yung presyo, and hindi ko ganung matanong sa tatay ko kung yung some part of it ba is pinampagawa ng bahay namin sa Tondo nung dumating kami. Kasi wala kami matitirhan eh. Yun ang unang-unang kailangan gawin ng tatay ko. Ilagay niya ako sa maayos na tirahan, sa maayos na bahay, di ba? Shelter. Yun ang number one, syempre, di ba? So, dun muna, di ba? So, hindi ako pinabayaan ng nanay ko. Yes, nagpadala nga siya, di ba? Pinadala niya. Ngayon, nagkausap pa rin naman kami. Di ba? Hindi niya talaga ako inabandonan nga. Kasi alam ko nga feeling ko in God's, ano na rin yun eh, parang minabuti na rin ng tadhana, minabuti na rin ng Diyos na ganun yung mangyari. Kasi, yung unang tawag niya, tinatanong ko, kailan ako uuwi. Yung pangalawang tawag niya, yun yung nagalit ako sa kanya na meron ka na raw mapapangasawa, kaya ganito, ganyan, ganon, di ba? Ngayon, yung pangatlong tawag, yun yung tumawag siya na ayoko na siyang kausapin. May pangatlong tawag pala, hindi ko na kukwento yan, nakalimutan ko kasi. Naglalaro ko nun, sabi ng tatay ko, tumawag nanay mo. Sabi ko, ayoko kausapin. Galit na galit yung tatay ko, ayaw mo kausapin, nanay mo yun. Pati mga kapitbahay namin, parang ganun eh. Uy, nanay mo yun, Julius, kausapin mo. Hindi, galit ako sa kanya. May asawa na siya, ganyan. Ganun. So, ginawa ng tatay ko, kinausap niya yung nanay ko. So, alam ng nanay ko, galit ako sa kanya during that time. Pagkatapos ng makausap ng tatay ko yung nanay ko, pinatawag ako ng tatay ko, alika rito, pinauwi niya ako. Naalala ko, pinalo niya ako. Nung pinagalitan pala ako yun. Kasi sabi niya, nanay mo yun, ayaw mong kausapin. Kahit ano pa nagawa ng nanay mo, ganito, ganyan. So, ang alam din ng tatay ko talaga, meron talaga mapapangasawa. So, napag-usapan ulit namin lately yun. Ang sabi ng tatay ko, medyo parang uneasy siya sa idea na yun na, di, meron talaga eh. May pinakita pa nga sa akin, ganito, pinakilala pa nga daw sa kanya yung kung sino yung mapapangasawa. And then, nung narinig ko yung kwento na may mga fixed marriage na ginagawa, di ba? Kasi wala akong naalala na may pinakilala sa akin nanay ko nung bata ako eh. Wala rin ako nakita kahit isang lalaki sa nanay ko. So maring baka ganun na naman ginagawa ng mga tito ko Baka lang Pero kasi, ang sabi ko nga sa tatay ko, kahit naman ano pa yung nakita mo dati pa, the mere fact na wala siya naging asawa at anak, enough na yun na mapatunayan niya na talagang hindi siya nag-asawa. Kasi, inamin din naman sa akin ng nanay ko actually na sa Korea kami. Nagka-boyfriend siya minsan, pero lagi niya sinasabi ayaw niyang magkaanak. Kasi, ano ba tawag dito? Ako lang daw ang anak niya, ganun. And then, pinapaliwalag niya doon sa may misis ko doon. Nasa Korea pa kami. Yung unang pagkikita namin na kung sakali man daw magkita kami, at least daw, mapatunayan daw niya na ako lang daw yung iniisip niya parang bilang anak, ganun. Kumbaga, yun na daw yung pinakaregalo niya na hindi siya naganak ng iba. So, para malaman ko yung mga bagay na yun, di ba? Kung ano man yung sa tingin ng mga ibang tao na nagkasala nanay ko, yun lang, enough na yun eh. And then, alam ko naman talaga na hindi niya ako pinabayaan. Partly may kasalanan din ako dahil nga, yun, yung ginawa ko na yun na nagalit ako sa kanya. So, nung nagalit ako sa kanya, hindi na siya tumawag. Kasi nga, hindi ko na nga kinausap eh. Ang hirap tumawag dati, long distance, noong mga panahon na yun, 1993, 1994. So, ngayon, meron naman ako natanggap na regalo nung birthday ko. So, nagpadala pa rin siya. Okay, nagpadala pa rin. Kasi alam niya yung address namin sa Tondo. So, ngayon, sumunod na taon, nung magpapadala yung nanay ko nga, yung nga yung sinasabi ko sa inyo na wala ako sa Tondo dahil nakatira ako sa kaibigan ng tatay ko dahil ang tatay ko pumunta naman ng Malaysia. Nagtrabaho ulit. Kasi nga, naubusan na nga ng pera, di ba? So, kailangan magtrabaho ulit. Kasi ang tatay ko nga, sabi ko nga sa inyo, nagsumikap naman. Talagang hindi lang talaga maganda ekonomiya natin. And also, talagang kahit siya minado siya sa about sa pagtatrabaho, hindi siya sobrang galing. So ngayon, ang lola ko, okay, nasa orthopedic, nakwento ko na rin yan, di ba? So nagpapagaling ng buto, nakasabit yung paa niya yung may nakatusok para pumantay yung buto ulit kasi bumuluktot, tapos may lalagay na bakal, parang ganun. So walang tumatanggap nga ng package hanggang sa bumalik sa kanya. So alam na nanay ko, galit ako sa kanya, and bumalik sa kanya yung package. So during that time, ikaw ba makapagpadala pa? Maring sabihin nyo, magpapadala pa rin ako, anak ko yan. Kasi siyempre marami mga bagay na nangyayari. Ngayon, ang tanong dito, sige, hindi ko napapakita yung video, about doon sa kwintas. May nagtatanong about doon sa kwintas. Yung kwintas na yun, totoo lang, nakalimutan ko na. Pero bigla akong naalala, oo nga pala. May kwintas ako actually, and meron akong bracelet. Sa bracelet ko, nakasulat doon, I love my son. Nababasa ko na siya nung grade 2 ako. So, halos nangingitim na yun kasi kahit naglalaro ko, nakasuot lang yun. Yung kwintas ko rin naman, ganun. And then one time, umuwi ako ng bahay, yung kwintas ko nawawala.
Nawawala yung kwintas ko, hindi ko alam kung saan. Ang sinabi lang ng tatay ko, asan yung kwintas mo? Ano pa ganun lang ako? Napigtas pala ng hindi ko alam. Galit na galit sa akin tatay ko, pinagpapalo niya ako. Sabi niya sa akin, nandyan yung address ng nanay mo. Ganito, ganyan. Parang ganun yung naalala ko sinasabi niya, ganyan. Nag-flashback yung mga memories eh. Yun, nandyan, ganyan. Pinagpapalo niya ako. And then malalaman ko pala, pagdating ng panahon, meron naman pala siyang birth certificate, mga ganun. Diba? Na, which is may makikita rin akong address doon. Pero naalala ko mga lods, okay? Nung medyo alam kong nagkaka-access na ako sa internet, laging sinasabi ng tatay ko na na ito yung address ng mo, ng nanay mo, puntahan mo, ganito, ganyan. Paano ko pupuntahan? Wala tayong pera. Nang una, nag-aaral pa lang ako, ganyan, di ba? Hindi ko alam kung paano. Pero hindi ko naisip na sulatan siya, no? Alam mo yung ganun, siyempre, alam mo yung mga ganung kaisipan wala sa'yo dahil nandun ka sa struggle ng buhay sa pang-araw-araw mo. And then pagka nahanap mo ba siya, anong mangyayari? Tatanggapin ka ba niya o hindi? May takot na rin sa akin. Which is ganun din yung nanay ko, may takot na rin siya. At hindi niya nga alam paano rin ako hanapin kasi nga yung address ko sa Tondo, malamang sa inisip niya wala na kami doon. Kasi nga bumalik nga sa kanya yung package eh. And malamang ang ninote doon, walang tao or lumipat or nasa ibang bansa, parang ganun eh. 'Di ba? Hindi ko na alam. So walang nag-abandona, walang yung para nag-agawan, naging maayos ang usapan nila during the divorce. Actually, nag-divorce sila. Tapos may ilang taon pa na nasa Korea ang tatay ko eh. Nakikita pa naman sila nung naghihiraman sa akin. Okay naman sila eh, ganun. Kumbaga okay na sila as magkakilala. Not really as a friend. Pero hindi sila magkaaway. Kaya nga yung para yung unfinished business, yung sinasabi ng mga ibang tao, wala talaga. Wala talagang ganun. So kumbaga, naging maayos sila nang naghiwalay sila and then nakikita pa doon pagka pupunta ako sa tatay ko, pagpunta ako sa nanay ko, ganun. Okay, minsan pag birthday ko, darating tatay ko, may dalang regalo, ganyan. Magkakakwentuhan lang sila pero walang anything, walang away, walang kung ano man. Ganun yung mga istorya na naalala ko noon. Talagang nagkataon lang na siguro ganito yung binigay sa akin ng Panginoon para siguro lumakas ako. 'Di ba? Yun na lang yun. Kaya talagang masakit. Ang pinaka nasasaktan talaga rito, feeling ko nanay ko. Every time na sinasabi ngayon na paano ko siya napatawad. Kaya nga sabi ko, hindi mo kailangan mag-sorry kasi wala namang kailangan ipatawad. Naintindihan ko naman yung mga nangyari. So, yung cultural differences talaga. So, napipicture out niya na. Youngest siya sa 5 lalaki na wala ng tatay. So, parang nakaatas sa kanila kung paano protektahan yung kapatid nila. Tas takas pa ng takas. Isipin nyo, tinakasan sila. Yun yung, panoorin nyo si Miss Christy Pata para mas maunawaan nyo, okay? So, yun yung mga reaction ko, Lods. Ayun yung mga ibang mga kwento. Lalo doon sa Quintas, sa mga nagtatanong about sa Quintas. Tsaka doon sa pinadalang pera. Kahit gano'ng kalaking pera yan, malulusaw yan sa pang-araw-araw na gastos. Kaya nga, isinasuggest ng nanay ko is mag-business. Pero may bahay na pinagawa and may biniling lupa sa probinsya. Actually, ito tatanungin nyo, ano nangyari doon sa biniling lupa? Actually, hindi naman gano'ng tumaas yung presyo dahil probinsya nga, Nueva Ecija. Tapos, ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung nabenta siya muna bago ako nag-college o hindi. Pero napansin kasi ng tatay ko na parang nagiging self-supporting na ako. Na nakakuha ko ng scholarship sa college. So, hindi na nagmamatter yung lupa na yun. Na hindi rin naman ganun kalaki yung halaga. Okay? So, yun. So, mga Lods, sana nag-enjoy kayo. At saka, nagustuhan nyo yung kwentuhan natin about sa mga buhay-buhay. O, yun lang mga Lods ha. Thank you.